Mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ano pa ba kayo? Ano ibig sabihin dito ng ating Panginoong Yesus? Verse 39. Tinutukoy niya ang Espiritong, binanggit ba Espiritu Santo? Hindi pa, di ba? Sabi ron, tinutukoy niya ang Espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa Kanya. Nang panahon yun ay hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu Santo, sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Unang sinabi ay tinutukoy niya ang Espiritong tatanggapin. Hindi binanggit Espiritu Santo, pero tinuloy niya, sabi roon, ng mga nananalig sa Kanya sa panahon yun ay hindi pa na ipagkakaloob ang Espiritu Santo. Amen po ba? So, nagkakaintindihan po tayo. So, yung Espiritong tinutukoy, yung Espiritu Santo. At ang sabi sa John chapter 4, verse 24, ang Espiritu, ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? So, sabi, ang trabaho ng Diyos, trabaho ng Espiritu Santo, iisa lang. Paano maboborn again ang tao? Makinig kayo mabuti. Amen po ba? Gusto niyo ba maborn again? Kasi minsan, tagapakinig lang ang tao, tagakanta, pagkatapos taga-ritual, taga-gawa, taga-sunod. Pero hindi pa pala born again. Yan ang mahirap nun eh. Amen? Mamaya pag-aaralan natin, mayroong mga taong taga-sunod ni Kristo hindi pa born again. No? Sayang lang. Kaya nga, ang proseso po kasi ng kaligtasan, dadaan ka muna sa pagiging born again. Pag hindi ka dumaan sa pagiging born again, nag-aral ka ng salita ng Diyos, para ka lang isang pareseyo na marunong sa salita ng Diyos, pero hindi pagganap na born again. Amen po ba? Andiyan pa ba kayo? Ngayon, paano po maboborn again ang isang tao? Samahan ninyo ako sa Tito. Sa aklat ng Tito, chapter 3, verse 5. Ito po. Kasi pag na-born again ka, naligtas ka. Ganun din yun. Pareho lang po yun. Pag na-born again ka, nagkaroon ka rin ng kaligtasan. Sabi rito sa Titus, chapter 3, verse 5. Andiyan na po ba kayo? Amen. Tayo'y iniligtas niya, natamo natin ito, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli, saan? Lakas nyo, saan? Sa Espiritu Santo, na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay. Amen po ba? Ano ba nila, sabi ni Apostol Pablo, nung unay mga patay kayo. Ibig pala sabihin, tao, patay. Saan patay? Patay sa espiritual. Kaya ngayon, nagpunta rito ang ating Panginoon Kristo upang tayo naman ay maborn again. Amen? Kanya-kanya trabaho yan eh. Pero sila nagkakaisa. Narito si Kristo. Pag sumampalataya ka sa Kanya, ang trabaho ng Holy Spirit, kapag ikaw sumampalataya, nakita ng Holy Spirit na ikaw sumasampalataya sa anak, maboborn again ka na. Anyo pa ba kayo? Paano kaya ang proseso ng born again? Kasi napaka-importante ito, nakapapansin ba ninyo? Halos buong buhay ko na yata, ito pinaliliwanag ko eh. Kasi pag hindi dumaan talaga ang tao sa pagiging born again, baliwala ang lahat ng ginagawa niya. Tignan mo yung mga nagpanggap na born again. Nakikanta. Konting pagsubok, ayawan na. Bakit? Hindi naman talaga born again eh. Nakisama lang. Naki-join. Ganda naman sa inyo, kantahan. Sanay ko. Pero hindi niya talaga naranasan ang genuine born again conversion. Ito yung napakahalaga eh. Na kinakailangan ang tao tanggapin niya na siya'y patay sa Espiritu upang siya'y bubuhayin ng Diyos. Kaya nga yung Espiritu Santo na tatanggapin ng tao na dadaloy mula sa pusong nananampalataya ay magkakaroon ng buhay. Amen po? Dati ang buhay nga natin, walang kabuhay-buhay eh. Di ba? Yung mga kanta nga natin, walang kabuhay-buhay eh. Pagka kinanta natin, ganito eh. Kung wala ka, ako'y mamamatay. Tan-dan-dan-dan-dan-dan. Mga ganun bang kanta ng araw, di ba? Palagi na lang ganun. Sa buhaw na buhangin, doon ako maghihintay. Pagkatapos, kakanta pa sa April Month. Di ko kayang tanggapin. Ganun pa yung paano eh. Na mawawala ka na sa akin.
Wala kang kabuhay-buhay yung mga kanta. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, yung mga kantahan nyo, gagawin kong awiting pangpunebre. Ano yung awiting pangpunebre? Pangpatay. Kaya nga tingnan mo yung mga kanta ngayon. Walang kaliwaan. Puro mga ano puro tungkol sa mga bigo. Diba? Wala kang kabuhay-buhay. Kaya nga, pag na-born again ka na, mabubuksan ka na, ang kakantahin mo, buhay, alive. Amen po ba? Kaya mga kantahan natin, alive, alive, alive forevermore. Kaya mga Kristiyano, alive yan Kaya nakakakanta ng masaya, yun ang talagang genuine born again Christian. Pero yung mga peke, mga nakisama lang, nakijoin lang, yung mga, maganda roon. Pagka pinag-pray ko ng pastor, gagaling ka. Ginawa mo ng hospital yung church. Di ba? Maganda rin sa church nila, pastor. Alam mo, pagka nakita mahirap ka, tutulungan ka na. Ginawa mo charity yung church. Di ba? Ganun lang ang tingin nila. Pero, ang tunay na pagpunta natin dito sa church ay para sambahin yung nagbigay buhay sa akin. Kaya nga, hinahanap ng Ama at dumating na nga na hinahanap ng Ama ang tunay na mananamba sa Kanya ay sasambasan sa Espiritu at sa katotohanan. Ano pa yung sasambahin natin? Yung mananamba, yung sa Espiritu. Hindi tayo sasamba ng katawan, hindi tayo sasamba ng ano. Yung ating buhay na Espiritu, yung na-born again na buhay natin, yun ang sasamba sa Kanya. Amen po ba? Now, sa unang hakbang para tayo ma-born again, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, mula sa pusong nananalig sa akin, dadaloy ang tubig. Anong tubig? Yung banal na Espiritu Santo. O sino raw ang ma-born again? Yung taong may pusong nananalig kay Kristo. Amen po ba? Kaya ba'y nananalig kay Kristo? Umpisahan natin, paano ba magkakaroon ng pananalig ang tao kay Kristo? Kasi maraming tao, nananalig din naman ako din. Nabalitaan ko na yung pangalan ni Kristo, kaya nananalig na rin ako. Ganun ba? Ang pananalig, yung genuine faith, saan ba nakukuha yung genuine faith? No? Nakinig ka lang sa ministro, nananalig ka na kay Kristo. Hindi ka na pananalig. Nakapakinig ka ng doktrina, nakapagsimba ka, pananalig na ba yun? Hindi ganun. Tandaan nyo, ang pananalig kay Kristo, yun ang umpisa para ikay makita ng Diyos, para ikay ma-born again. Yung pala mga umpisa, hindi ka pa born again nun. Kaya po, paano mag-uumpisa yung pananalig? Samahan ninyo ako sa aklat ng Roma. Romans chapter 10. Mabilis ba kayo maghanap sa Biblia? Okay, Romans chapter 10, verse, saan natin dito sa verse 16. Hindi. Saan natin dito sa 14. Tingnan nyo Ngunit pang tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan. Bakit nila nasabi to? Kasi mga tao sumasampalataya pero hindi nila alam kung sino yun. No? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makapagkikinig kung walang nangangaral? At paano makapangangaral ang sino man kung hindi siya sinugo? Ayon sa nasusulat, okay, inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ibig pala sabihin dito, ang tunay na sinugo ng Diyos, nagdadala ng mabuting balita. Amen po ba? Amen. Pag hindi mabuting balita dala, hindi sinugo ng Diyos yan. Sugo ng demonyo yan. Bakit? Ibabalita, alam mo ninyo na malapit ang gumunaw ang mundo at kinakailangan kayo maging mga saksi. No? Masamang balita yan. Alam ba ninyo ang mabuting balita ay tungkol kay Kristo? Kaya yung tunay na mga aral, ito ang aral. Ano po? Hindi porke may taong kabisado buong Biblia, yun ay sinugo. Hindi ho. Hindi ganun ang batayan. Tignan niyo yung aral. Ano yung aral na dapat na dinadala ng isang taong isinugo ng Diyos? Ito ho, ang sabi ron,